Good morning everyone. Ito yung time na nagpe-prepare ako para sa aking gagawing ginataang santol. Cut muna tayo dyan ng pork. Ang pinili kong pork dyan yung may taba kasi mas maganda yung mabas yung oil niya. Ito yung time na dito ako nagluto sa labas para maiba naman. Bilang content creator kasi dapat talaga maging artistic ka, find ways ka para maging creative yung gagawin mo. Una ko diyang ipiprituhin yung pork syempre. Papalabasin natin yung mantika ng pork. At lagyan natin ng asin. Pagka golden brown na ang pork, susunod na natin dyan yung luya, bawang at sibuyas. Alam niyo ba, hindi naman mahirap magluto. Ang dali lang magluto. Kaya lang minsan natatakot tayo at baka ma-reject yung ating niluto, parang hindi magustuhan ng ating kapamilya. Sa una, masakit yun kasi nag-effort ka, nagluto ka para sa kanila tapos parang hindi nila magugustuhan. Pero okay lang yun. Dapat rin maging teachable tayo. Pero may mga times din na iba yung panlasa mo sa panlasa nila. O as a cook, mag-a-adjust din tayo syempre sa mga kasamahan natin. Kung mataas yung panlasa mo, so bababaan mo baka yung mga kasamahan mo hindi naman mahilig sa maalat. O adjust lang. Ito rin pala ang secret ko para hindi ako matamaan ng mantika. Tinatakpan ko yung kawali. Wala nang pumuputok-putok dyan. Saka ko bubuksan. Then after nyan, isi-set aside muna natin yung pork. Mas maganda nga niyan, toasted yung pork. Pero syempre mga kasamahan ko dito, hindi na rin mahilig sa matitigas na pork. So yun yung pag-adjust sa pagluluto. By the way, na-ready ko na pala dyan yung gata. Tapos yung santol, nahugasan ko na rin. Kasi binili ko lang yan sa may nagtitinda ng santol. Next nyan, gigisa na natin yung sibuyas, bawang at luya. Actually, reposted na to ginagawa ko. Kaya lang, meron nag-message sa akin na magpapaturi raw siya kung paano gawin yung sinantolan. So, eto na yon request niya. Papalabasin lang natin yung aroma ng lahat ng mga ingredients. Merong isang chef akong narinig na nagsabi na yung sibuyas raw dapat naluluto siyang maayos. Paano mo masasabing luto na yung sibuyas? Yung clear na siya. Huwag lang ma-toast. Then, isusunod na natin dyan yung santol. Alam niyo bang ang santol ay laking tulong din sa health natin? Good source of iron pala itong santol. At rich in fiber din. Tapos sa nabasa ko, meron din pala siyang calcium, phosphorus, vitamin B and C. O diba? God is so gracious talaga. Lahat naman talaga ng create ni God ay may halaga sa body ng human. Kaya, God be praised talaga. Sasabihin natin wala tayong blessing, pero itong mga nakakain natin ay blessing from Him. At lalagyan natin yan ng bagoong. Konti lang nang may something kick lang sa panlasa. At hinalo ko na pala dyan yung pork. Kaya, mix lang natin yan sa santol, yung pork,
yung bagoong, bago natin ilalagay yung gata. Ayan, nilagay ko na yan yung pangalawang gata. After nyan, tatakpan natin muna yung kawali para maluto muna yung santol. Nakulangan pa ako dyan ng bagoong, so dinagdagan ko pa siya ulit ng konti. Actually, ang bagoong kasi nakakapasarap talaga. Lalo na kung mga gata, ay nako, masarap yung bagoong. At para i-replace ang sugar, ang nilagay ko dyan honey. At ang honey ay ang dami ring benefits nitong maibibigay sa body natin. Google nyo na lang, pero ang dami niyang benefits. Simmer uli natin for about 2 minutes para lumabas rin yung mantika ng gata bago natin ilalagay yung first na gata. This is it. Malapit na maluto. Ilalagay na natin yung first gata. Ako talaga mahilig ako sa ginataan. Siguro dahil Bicolano ako, kaya talagang lahat ay may gata para sa akin. Gustong gusto ko. Lagyan lang natin ng konting salt kasi medyo kulang pa yung lasa. At sinamahan ko na rin yan ng pepper. At pag kumulo na, ilalagay na natin yung sili. Kung ako lang kakain yan, mas maraming silang ilalagay ko dyan. Pero dahil makasamahan ko hindi naman mahilig sa maanghang, so konti lang yan para sa akin. And for the garnish, lagyan natin ng 3 malalaking sili. Para tuloy nag-crave na naman ako sa ganyang luto. Huwag rin pala natin kalimutan ng patis kasi isa rin to sa nakakapasarap. Pero depende pa rin yan sa taste nyo. Baka tama na yung lasa nyo, kayo naman mag-a-adjust. Adjust nyo na lang ang taste or lasa ng niluluto nyo. O, diba? Hindi naman nakakapagod magluto. Enjoy nga ang pagluluto. And this is it. May sinantolan. Kainan na! Kainan na!